Hindi ko alam kung paano ko nasimulan. Buong maghapon akong kinakabahan. Paulit-ulit na inisip ang magiging reaksyon niya. Pero ngayong kaharap ko na si Cyrus, pakiramdam ko, hindi ako makahinga. Parang may mabigat na bato na nakapatong sa dibdib ko. Cyrus, mahina kong sambit. Halos hindi lumalabas sa labi ko ang pangalan niya. Nakatayo siya sa harap ng bintana ng maliit naming meeting room. Nakatalikod sa akin. At ang mga ilaw ng syudad sa labas ay nagbigay ng anino sa kanyang matikas na balikat. Umupo siya paharap sa akin, diretso ang mga mata, at biglang uminit ang paligid. Ano yon, Amara? Ang seryoso ng mukha mo. Humigop ako ng hangin. Pilit na pinatatag ang sarili. Yung gabing yon, natigilan ako, mabilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko na kayang itago. Hindi ko na kayang magpanggap na walang nangyari. Bahagya siyang kumunot ang noo, pero hindi nagsalita. Tila inaantay niya na ako mismo ang dumugtong. Ramdam ko ang pamamanhid ng palad ko at ang bigat ng pawis na dumadaloy dito. Yung inuman sa team building, tuloy ko, boses ko'y nanginginig. Yung oras na nilasing mo ako, at nung dinala mo ako sa hotel. Huminto ako, halos pabulong ang huling linya, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Sabay binilisan ng puso ko ang pagdaloy ng dugo sa katawan. Tahimik lang si Cyrus. Walang salita, walang reaksyon. Tinitigan niya ako ng matagal. At sa pagitan ng mga titig na yon, parang may naglalagablab na apoy na hindi ko alam kung dapat kong takasan o yakapin. Amara, sa wakas nagsalita siya. Malalim at mabagal ang tono niya. Parang pinipigil ang sariling damdamin. Sigurado ka bang gusto mong pag-usapan yan dito ngayon? Napayuko ako, halos mahulog ang luha ko. Hindi na ako mapalagay, Cyrus. Araw-araw kitang nakikita sa office, parang wala lang. Pero sa totoo, hindi ko nakakalimutan ang bawat sandali. Yung paraan ng paghawak mo sa braso ko, yung titig mo nung gabing yon, hanggang ngayon dinadala ko pa rin. Umusog siya palapit. Isang dangkal na lang ang pagitan namin. Ang hininga niya ay naramdaman ko sa balat ko. Lalong bumigat ang dibdib ko, para akong hindi makagalaw. Alam mo bang mali ito? Bulong niya halos dikit na sa tenga ko. Kapag itinuloy natin ang usapang ito, baka wala nang balikan. Napatitig ako sa kanya. Pilit kong hinanap kung galit pa siya o naiintindihan ako. Pero sa mata niya, nakita ko ang parehong bagay na nararamdaman ko. Takot at pagnanasa, bigat at init, kasalanan at katotohanan. Alam ko, sagot ko. Halos wala ng lakas. Pero mas mali kung patuloy kong itatago. Nakahawak na pala siya sa kamay ko. Mahigpit, mainit, at nanginginig din tulad ko. At sa hawak na iyon, naramdaman kong nagsisimula na ang isang kwentong hindi ko alam kung matatapos ng masaya o masakit, at doon nagsimula ang lahat sa isang simpleng pagtatapat na naging mitya ng lahat ng susunod na apoy. At luha na bubuo sa lihim naming kwento. Minsan, lang kami magkasama ng buong team sa labas. Kaya nang magplano ang lahat ng simpleng inuman pagkatapos ng project launch, sumama rin ako. Gusto kong maiba ang gabi, makalimutan man lang sandali ang mga pagod at deadlines. Nagsimula iyon ng masaya, maingay ang resto bar, puno ng tawanan at kwentuhan. Si Lyra ang pinakamaingay, siya pa ang nag-imbita ng isa pang round. Ako naman, tumatawa at nakikisabay, pero ramdam kong mabilis akong tinatamaan ng alak. Hindi kasi ako sanay. Amara, kaya mo pa ba? Tanong ni Cyrus, habang abala sa pagbabantay sa akin. Nakaroll up ang sleeves niya, at sa ilalim ng ilaw ng bar, parang mas malinaw ang tikas niya. Ngumiti ako, pinilit kong magpaka-normal. Kaya pa, konti lang naman to. Pero alam kong namumula na ang pisngi ko at medyo nahihilo na. Lumipas ang oras. Unti-unting nagsiuwian ang mga kasama. May mga nagpaalam dahil maaga pa bukas. May ibang sumama sa after party sa kabilang bar. Hanggang sa natira kaming dalawa. Ay teka, saan na sila? Bulong ko habang hawak ang ulo kong mabigat. Nakauwi na halos lahat. Sagot ni Cyrus, nakatitig sa akin. Ikaw na lang ang pinoproblema ko ngayon. Medyo natawa ako, pero kinabahan din. Huwag kang OA, makakauwi ako. Tumayo ako,
pero agad akong natumba kung hindi niya ako nasalo. Ang braso niya mainit at matibay, nakapulupot bigla sa bewang ko. See? Hindi ka na makalakad ng maayos, bulong niya. Malapit ang mukha niya sa akin, at sa saglit na iyon, ramdam ko ang init ng hininga niya sa pisngi ko. Hindi ko na nagawang kumontra nang hilahin niya ako palabas. Hindi siya nagsalita, pero buo ang desisyon sa kilos niya. Sumakay kami ng taxi. Ako'y nakasandal sa balikat niya, kalahating gising, kalahating tulog, pero aware pa rin sa bawat paghaplos ng kamay niyang parang umaalalay, pero sobra ang tagal para sabihing aksidente lang. Pagdating sa hotel, halos wala na akong lakas. Siya ang nag-asikaso sa lahat. Nag-check-in, nagbayad, nagbukas ng pinto ng kwarto. Dinala niya ako sa loob at maingat akong inihiga sa kama. Magpahinga ka, marahan niyang sabi, nakaluhod sa gilid ng kama. Akala ko aalis na siya. Pero nanatili siya roon. Nakatingin. Binuksan ko ang mata ko sandali. Nagtatama ang tingin namin. May init, may kaba at may bagay na hindi maipaliwanag. Gusto kong magsalita pero wala akong boses. Ang kaya ko lang ay damhin ang bigat ng titig niya at ang dahan-dahang haplos niya sa buhok ko na parang ayaw niyang tigilan. At sa pagitan ng hilo at pagod, alam kong may nangyaring mas malalim kaysa sa dapat. Hindi ito lantaran pero sapat na para manatiling sariwa sa alaala ko ang bawat segundo. Ang haplos na parang apoy, ang titig na parang lihim, at ang gabing nagsimula ng lahat ng pagkalito. Hanggang ngayon daladala ko pa rin iyon. Isang gabing hindi na mabubura, kahit ilang beses kong tangkaing itago sa ilalim ng konsensya. Wala akong marinig kundi ang ugong ng aircon at ang mabilis kong paghinga. Matapos ang lahat ng sinabi ko, akala ko may isusumbat si Cyrus o kahit sigaw ng pagkairita, pero wala. Tahimik lang siya, nakatitig siya sa akin, matalim pero hindi galit. Para bang sinusuri niya ang bawat salita, bawat galaw ng mukha ko, at bawat piraso ng emosyon na tinatago ko. At sa titig na yon, naramdaman kong para akong hubad. Walang kahit anong pader na maitatago pa. Cyrus, mahina akong tawag. Parang humihingi ng kahit anong sagot. Hindi siya agad nagsalita. Tumayo siya mula sa pagkakaupo at marahang naglakad palapit. Ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang niya. Nang mapalapit na siya, umupo siya sa tabi ko. Ang pagitan namin ay halos wala na, at ang init ng katawan niya ay ramdam ko kahit hindi siya humahawak. Nagtagal ang katahimikan. Walang salitang lumalabas. Pero ang mga mata niya, Diyos ko, para bang sinisigaw ang mga bagay na hindi kayang bitawan ng labi niya. May halong sakit, may halong pagnanasa, may halong takot. Amara, sa wakas, bulong niya. Mababa ang boses, halos pabulong na parang lihim na ayaw marinig ng mundo. Alam mo kung anong ibig sabihin ng mga sinabi mo, di ba? Tumango ako, kahit nanginginig. Oo, at kahit mali, hindi ko na kaya ang magpanggap. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya, tapos bigla niyang ipinikit ang mga mata. Para bang may pinipigil, may nilalabanan. Nang muli siyang tumingin sa akin, nag-iba ang tingin. Hindi na iyon basta titig ng pagkabigla, kundi ng isang damdaming matagal ding nakatago. Inabot niya ang kamay ko. Hindi siya nagtanong kung pwede. Basta dahan-dahan niyang hinawakan, mahigpit pero may pag-aalinlangan. Parang natatakot siya na kapag binitiwan niya, mawawala ako. Hindi ko alam kung matatawag itong tama o kabaliwan. Mahina niyang sabi. Halos nakadikit na sa tenga ko. Pero mula pa noon, hindi na rin ako mapalagay. Napapikit ako at ramdam ko ang luha kong bumigay. Ang simpleng hawak na iyon ay parang kuryente na dumaloy sa buong katawan ko. Ang init ng palad niya, ang lapit ng kanyang hininga, at ang bigat ng mga salitang hindi niya masabi ng direkta. Lahat iyon ay umikot sa loob ko. Wala pa ring halik, wala pang yakap, pero sa titig, sa katahimikan, at sa hawak ng kamay, pakiramdam ko'y mas matindi pa iyon kaysa sa kahit anong lantaran. Para kaming dalawang tao na nakatayo sa gilid ng bangin, isang maling hakbang lang, at tuluyan kaming mahuhulog at sa sandaling iyon, malinaw na malinaw. Pareho kaming nasusunog sa apoy ng damdamin na hindi na kayang itanggi. Simula ng gabi ng pagtatapat,
Iba na ang pakiramdam ko sa opisina. Para bang may nakasabit na lihim sa pagitan namin ni Cyrus na tanging kami lang ang nakakaalam. At kahit anong pilit kong magpaka-normal, lumalabas pa rin ang mga senyales na hindi ko kayang kontrolin. Sa mga meeting, ramdam ko ang mga sulyap niya. Hindi iyon yung simpleng tingin ng katrabaho, kundi yung titig na parang gusto niyang ipaalala na may alam kaming bagay na hindi dapat. At sa tuwing magtatama ang mga mata namin, pakiramdam ko'y bumabagal ang oras. Hoy Amara, bulong ni Lyra habang sabay kaming nagkakape sa pantry. May iba sa'yo lately blooming? O baka may something ka lang na hindi sinasabi? Napangiti ako pilit. Wala Lyra, baka sa stress lang. Pero halata akong hindi siya kumbinsido. Mabilis talaga siyang makahalata, lalo na't ilang taon na rin kaming magkaibigan. Isang beses, nahuli niya akong nakatingin kay Cyrus habang abala ito sa laptop niya. Sabi niya, nakataas ang kilay. Interesting. Hindi niya na tinuloy, pero alam kong may iniipon siyang hinala. Si Cyrus naman, parang wala lang sa paningin ng iba. Professional, maayos at laging kalmado. Pero sa mga simpleng bagay, nadadama ko ang lihim. Yung pag-abot niya ng folder na parang mas matagal ang pagkakahawak ng kamay niya. Yung paglapit niya para ipakita ang slides na halos magdikit na ang balikat namin. Maliit na kilos pero sobra ang bigat sa akin. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Nakatingin lang ako sa kisame. Inuulit sa isip ko ang mga nangyari. Ang bawat titig, bawat bulong, bawat sandaling parang kami lang ang tao sa mundo. Lalo kong naramdaman ang bigat ng konsensya. Dahil sa bawat segundo ng lihim na iyon, alam kong niloloko ko si Eros, ang taong ilang taon kong minahal. Kinabukasan, dumating si Miss Mireille sa opisina at biglang tinawag ako at si Cyrus. Good job sa project presentation. Wika niya, nakangiti. Bagay kayong tandem, magaan ang chemistry niyo. Hindi ko alam kung paano ako hihinga. Sa harap ng lahat sinabi niyang may chemistry kami. At kahit biro lang iyon para sa kanya, sa akin ay parang patalim. Tumingin ako kay Cyrus at nakita kong siya man ay bahagyang natawa, pero mabilis ding umiwas ng tingin. Lumipas ang mga araw, mas naging mahirap itago. Sa elevator, sa pantry, sa mga simpleng lakad sa hallway. Parang may sariling mundo kami, pero sa likod ng lahat ng iyon, ramdam ko na palapit ng palapit si Lyra sa katotohanan. At sa bawat gabing gising ako, isa lang ang tanong na paulit-ulit. Hanggang kailan namin kayang itago ang apoy na ito bago tuluyang mahuli ng iba? Mag-isa ako sa kwarto ng gabing iyon, nakahiga pero hindi matahimik. Nakapatay ang ilaw, tanging lampshade lang ang bukas. At nakatitig ako sa kisame na parang may sagot doon sa mga tanong na hindi ko mawari. Paulit-ulit kong iniisip, tama ba ang ginawa ko? Ang paggamit ba kay Cyrus ay tapang o kamangmangan? Kalayaan ba ito o simula ng pagkawasak? Nakasara ang mga mata ko pero malinaw pa rin sa isip ko ang bawat alaala. Ang titig niya sa hotel, ang dahan-dahang haplos niya sa buhok ko, ang bigat ng kanyang kamay nang hawakan niya ako noong nagtatapat ako. Sa bawat pagbabalik ng alaala, parang muling nagliliyab ang damdamin ko. Parang katawan ko mismo ang umaamin, kahit ang isip ko'y ayaw. Pero kasabay ng init ay ang bigat ng konsensya. Si Eros, ang taong ilang taon kong minahal, ang taong nagplano ng kinabukasan kasama ako. Paano ko siya haharapin? Paano ko ipapaliwanag na sa isang iglap, nagulo ang lahat dahil sa isang lalaking, hindi ko naman dapat pinayagang pumasok sa puso ko? Napahawak ako sa dibdib ko. Parang gusto kong pigilan ang tibok ng puso na lalo lang nagiging mabilis tuwing naiisip ko si Cyrus. Hindi ito tama. Pulong ko sa sarili. Hindi dapat. Ngunit bakit ganito? Bakit sa bawat segundo ng pagtanggi ko, mas lalo kong hinahanap ang init ng presensya niya? Bakit sa halip na si Eros ang laman ng isip ko bago matulog? Si Cyrus na ang nai-imagine kong kaharap? Si Cyrus na ang hawak ko sa kamay? Si Cyrus na ang nagbibigay ng apoy sa mga gabi kong dati ay malamig? Napapikit ako at hindi ko na malayang tumulo ang luha ko. Eros, patawad, mahina kong sabi kahit wala siya roon.
Hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Sa salamin, nakita ko ang sarili kong gulo. Isang babaeng mukhang payapa sa labas, pero sa loob ay wasak at naguguluhan. Gusto kong kumawala, gusto kong bumalik sa dati. Pero paano kung ang dati ay wala na? Paano kung ang gusto ko na ngayon ay ang bawal? Tumunog ang cellphone ko. Si Eros ang tumatawag. Titig lang ang naibigay ko sa pangalan niya sa screen. Hindi ko kayang sagutin. Hindi ko kayang marinig ang boses niya. Hindi ko kayang magsinungaling muli. Pinatay ko ang ilaw, itinakip ang unan sa mukha ko, at humigpit ang dibdib ko sa bigat ng lahat. At doon ko napagtanto. Minsan, mas madaling pasunurin ang katawan kaysa pigilan ang damdaming pinilit mong itago. At ako unti-unti na akong natatalo sa laban na ito. Amara, malamig pero mabigat ang boses ni Cyrus habang magkasama kami sa break room. Hindi siya makatingin diretso, pero ramdam ko ang bigat ng sasabihin niya. May kailangan akong aminin sa'yo. Hindi lang yung tungkol sa atin, kundi tungkol kay Eros. Parang biglang humigpit ang paligid. Tumigil ang mundo ko at napakapit ako sa mesa na parang doon lang ako kumukuha ng lakas. Ano ibig mong sabihin? Huminga siya ng malalim. Tapos tumitig sa akin na parang sinusukat kung kakayanin ko ba. Matagal ko nang kilala si Eros. Hindi lang basta co-work, hindi lang basta kakilala. Kaibigan ko siya, Amara. College pa lang, magkasama na kami sa ilang proyekto. At siya ang taong ilang beses kong tinakbuhan kapag wasak ako sa buhay. Hindi ko rin alam kung paano sasabihin. Pero habang tumatagal, habang nakikita ko kayong dalawa, hindi ko mapigilang mainggit. Parang may sumabog na bomba sa dibdib ko. Kaibigan, si Eros at Cyrus, bakit ngayon ko lang nalaman? Nagpatuloy siya, may panginginig sa tinig. Noong gabing naginuman tayo, hindi ko sinadya. Gusto kong pigilan pero sa totoo lang, matagal na kitang gusto. Kaya nang makita kitang medyo lasing at kailangan mong may kasama, hindi ko na napigilan ang sarili kong manatili. Hindi ko alam kung mas lalo akong matutuwa o mas lalong magagalit. Dahil ang revelasyong iyon ay hindi lang tungkol sa damdamin niya para sa akin, kundi tungkol din sa relasyon nila ni Eros. Sa isang iglap, pakiramdam ko ay nagiging traidor ako sa dalawang tao na parehong may kahulugan sa buhay ko. At lalong sumidhi ang tensyon nang biglang dumating si Eros sa opisina kinabukasan. Wala siyang kamalay-malay sa lahat ng nangyayari, pero nang ngumiti siya at tinapik ako sa balikat, ramdam ko ang init ng titig ni Cyrus mula sa kabilang mesa. Hindi ko alam kung ako lang ang nakapansin, pero para bang bawat kilos ko kay Eros ay tinatadtad ng selos si Cyrus. Nang tawagin ako ni Eros para sabay kaming mag-lunch, napansin ko ang mahigpit na pagkakakuyom ng kamao ni Cyrus. Nang magtawanan kami ni Eros sa simpleng biro, naramdaman ko ang bigat ng tingin ni Cyrus, na parang gusto niyang isigaw sa lahat ang totoo. Doon ko unang nakita si Cyrus na hindi lang puno ng damdamin, kundi puno rin ng galit at inggit. Ang damdaming dati ay tahimik at lihim, ngayon ay nagiging apoy na kayang tumupok sa aming tatlo. Sa bawat araw na lumilipas, lalong humihigpit ang sitwasyon. Ako ang nasa gitna ng dalawang magkaibigang hindi alam na pareho silang may hawak ng puso ko. Isa sa nakasanayan kong mahalin at isa sa hindi ko kayang bitawan kahit mali. At sa huli kong pagtingin kay Cyrus ng araw na yon, nakita ko ang isang bagay na hindi ko na kayang ipagsawalang bahala. Handa siyang lumaban, kahit ang kapalit ay pagkawasak ng lahat. Bakit ngayon mo lang sinabi? Halos pasigaw kong tanong kay Cyrus habang magkasama kami sa rooftop ng building. Malamig ang hangin pero mainit ang dugo ko. Bakit mo kinimkim ng matagal kung alam mong masisira lahat? Hindi siya sumagot agad. Nakatingin lang siya sa akin, mata sa mata. At doon ko nakita ang mga damdaming pinipilit niyang pigilan. Kasi natakot ako, Amara. Ulalas niya sa wakas. Natakot akong mawala ka. Natakot akong mawalan ng kaibigan. Pero higit sa lahat, natakot akong hindi mo ako piliin. Ramdam ko ang panginginig ng dibdib ko. Gusto kong sumigaw, gusto kong umiyak, pero wala nang lumabas na salita. Lumingon ako, umaasang baka may makapigil, pero kaming dalawa lang ang naroon, nakaharap sa isa't isa. Parang dalawang taong nagtatago,
pero hindi na makapagtimpi. Lumapit siya, mabagal, at bawat hakbang niya ay parang kumakain ng distansyang matagal kong pinilit na itago. Amara, please. Halos pakiusap ang boses niya, puno ng sakit at apoy. Huwag mong sabihin na wala kang naramdaman nung gabing yon. Huwag mong sabihin na hindi ka natukso. Dahil sa bawat titig mo, sa bawat haplos mo, alam kong naroon ka rin. Nang maramdaman kong nasa harap ko na siya, hindi ko na nakayanan. Tumulo ang mga luha ko. Cyrus, Molly too. May eros ako. May relasyon kami. Hindi ko siya pwedeng lokohin. Pero niloko mo na siya. Putol niya. At ang tinig niya ay parang isang suntok na diretsong pumasok sa puso ko. At hindi lang ikaw ang nagkasala, Amara. Ako rin. Kaya tigilan na natin ang pagpapanggap. Hindi na tayo makakatakas dito. Kasunod noon, bigla niya akong hinila sa isang yakap. Mahigpit. Mainit. Yung tipong kahit anong pagtulak ko'y hindi ko magawa. Kasi sa totoo lang, yun din ang yakap na matagal ko nang hinahanap. Ang init ng katawan niya, ang bigat ng hininga niya sa batok ko. Lahat iyon ay parang apoy na kumakain sa huling depensa ko. Cyrus, mahina kong sabi, habang ramdam ko ang pagdikit ng noo niya sa noo ko. Ang mga luha ko'y bumabagsak na parang ulan. Pero ang mga labi namin ay halos magtagpo. Ang hininga niya ay ramdam kong humahalo sa akin. At sa ilang segundo, wala na akong pakialam sa mundo. Pero bago tuluyang maglapat ang labi namin, umatras ako ng kaunti. Hindi ko kaya, halos pasigaw kong sabi, sabay tulak sa dibdib niya. Hindi ko kayang sirain ang lahat. Hindi ko kayang saktan si Eros ng tuluyan. Nakatitig lang siya sa akin, mga mata niyang namumula at naglalaban sa pagitan ng galit at pag-ibig. Kung ganon masakit man. Pero ibig sabihin wala akong laban. Pareho kaming umiiyak, pareho kaming basag, at pareho kaming nagtatanong sa sarili. Hanggang saan ba kayang dalhin ng pusong nahati sa dalawa? At sa gabing iyon doon naabot ng damdamin namin ang sukdulan. Isang hakbang na kulang para tuluyang bumigay, at isang hakbang na sobra para bumalik pa sa dati. Kinabukasan, dumating ako sa opisina na mabigat ang pakiramdam. Para bang lahat ng tao ay may alam sa nangyari kagabi, kahit kami lang ni Cyrus ang saksi. Tahimik siya sa kabilang mesa. Hindi nagbabanggit ng kahit anong salita. Pero ramdam ko ang bigat ng alam naming pareho. Hindi pwedeng magpatuloy ng ganito. Pagkatapos ng shift, naglakad kami palabas ng building. Walang imikan. Hanggang sa magkasabay kaming tumigil sa harap ng waiting shed at doon siya unang nagsalita. Amara, mababa at basag ang boses niya. Kailangan nating pumili. Napakagat ako sa labi. Ramdam kong nanginginig ang kamay ko. Alam ko, hindi ko na kayang itago. Hindi ko na kayang magpanggap na okay lang. Mahal kita, Amara. At kahit mali, kahit bawal, hindi ko kayang itapon yung totoo. Tumulo ang luha ko bago pa ako nakasagot. Tiningnan ko siya at sa mga mata niya nakita ko ang lahat. Sakit, pag-ibig at matinding pagnanais. Kung puso lang ang pagbabasehan, baka matagal ko nang pinili si Cyrus. Pero hindi lang puso ang kailangan. May buhay, may relasyon, may kinabukasan na nakasalalay. Cyrus, bumulong ako, halos wala ng boses. Mahal din kita. Pero ang pagmamahal natin, parang apoy, mainit, pero kaya ring tumupok ng lahat ng madaanan. Niyakap niya ako, mahigpit. Parang ayaw niya akong pakawalan. Ramdam ko ang init ng hininga niya sa leeg ko. At doon ko naramdaman ang pinakamasakit. Ang yakap na ito, maaaring ito na ang huli. Kaya natin, bulong niya. Kung gugustuhin natin, kaya nating lumaban. Umiling ako, kahit ang puso ko'y nagwawala. Hindi lahat ng laban kailangan ipilit. Minsan, ang tunay na tapang ay ang bitawan ng taong mahal mo para hindi na siya masaktan ng higit. Bumitiw siya, dahan-dahan, at nakita ko ang luha sa gilid ng mata niya. Hindi ko kailanman naisip na makikita ko si Cyrus na ganon. Isang lalaking palaban, pero ngayoy wasak. Kung yan ang desisyon mo, bumuntong hininga siya. Rerespetuhin ko. Pero tandaan mo, Amara, kahit kailan hindi kita malilimutan. At doon,
unti-unting naging malinaw ang lahat. Hindi ito tungkol sa kung sino ang mas mahal o kung sino ang mas kailangan. Ito ay tungkol sa pagpili ng mas kaunti ang masasaktan, kahit ang kapalit ay sarili mong kaligayahan. Habang umalis siya, naiwan akong tulala sa waiting shed. Parang may nawala, pero sa parehong oras, may nabuo. Ang tapang na harapin ang kinabukasan, kahit wala na ang apoy na minsang nagbigay ng buhay sa gabi ko. Lumipas ang mga linggo na parang wala kaming pinagsamahan ni Cyrus. Sa opisina, naging pader ang pagitan namin. Mga tipid na tango, formal na usapan at pilit ng ngiti kapag may nakatingin. Pero sa bawat pag-iwas ng mata namin, alam kong parehong naroon pa rin ang apoy na pinilit naming ilibing. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin mula sa dulo ng silid. Hindi siya nagsasalita, hindi siya lumalapit. Pero sa titig niyang iyon, naroon pa rin ang lahat ng gabing pinagsaluhan namin. Ang init ng haplos, ang bigat ng yakap, ang lihim na hanggang ngayon ay hindi kumukupas. Si Eros, sa kabilang banda, na natiling tapat at masaya sa piling ko, hindi niya alam ang lahat at baka hindi na rin kailanman niya malalaman. Ngunit sa bawat tawa niya, sa bawat hawak ng kamay niya, may kirot akong nararamdaman. Dahil alam kong may bahagi ng puso kong nawala na at hindi ko na maibabalik. Isang gabi, habang mag-isa ako sa balcony ng apartment, napatingala ako sa langit. Tahimik. Walang bituin, tanging buwan lang ang nagbabantay. Doon ko muling naramdaman ang tanong na paulit-ulit na bumabalik. Kapag ang puso at konsensya ay magkasalungat, alin ba ang dapat manaig? Kung puso lang ang susundin ko, matagal ko nang pinili si Cyrus. Siya ang apoy na nagbigay ng buhay sa mga gabing malamig, ang yakap na nagpaalala kung ano ang tunay na pagnanasa at pagmamahal. Pero kung konsensya ang susundin, si Eros ang dapat piliin. Ang taong hindi kailanman nagkulang. Ang taong karapat-dapat sa tapat na pagmamahal. Napatakip ako ng kamay sa dibdib ko. Marahang huminga. Ito na ang buhay ko. Bulong ko sa sarili. Isang buhay na pinili ko hindi dahil ito ang pinakamasarap, kundi dahil ito ang pinakatama. At doon ko natanto, may mga alaala talagang hindi para maging ngayon. May mga pagmamahal na hindi para ipaglaban, kundi para manatiling lihim na apoy, nasusunog sa loob, pero hindi kailanman makikitang maliwanag. Sa huli, naging alaala na lang kami ni Cyrus. Isang alaala na hindi ko kailanman maikukwento, pero mananatiling bahagi ng katauhan ko. Alala ng isang gabing nilasing ako ng kapalaran at dinala sa landas na hindi ko inasahan. At habang pinikit ko ang mga mata ko, nag-iwan ako ng tanong na walang kasiguraduhan ng sagot. Kapag ang pagmamahal ay parehong tama at mali, alin ang pipiliin? Ang apoy ng damdamin o ang kapayapaan ng